Guys, kasi kayo, nag-overthink kayo eh. Gusto niya or mas attracted ang mga kababaihan sa women are attracted with guys na maraming tinatanong ng babae kung meron kang ibang jowa or ibang ka-message or ibang dinidiskartehan is because hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Oh my god, umulan. Pasana naman ang ating lens. Wala tayong pag-bonus. Anyway, guys, yung mga nagpapa-shoutout sa atin, sorry, hindi ko maano sa pangalan eh. Tapos yung mga pangalan nyo, ibang klase. Kaya hindi ko gaano matandaan talaga. Kung mismo pangalan nyo, pwede pa eh. Kaso, ang hirap talaga tandaan. Kung sasabihin nyo, Mark, Christian, Paul, pwede pa yun eh, matatandaan ko eh. Meron sa inyo, parang pangalan, I have nothing. Ano ba yun? Anyway, so let's talk about yung nag-DM sa atin. So ito Brad, ito yung I think magandang kwento ng isang lalaki na walang idea, na ang tanging idea niya lamang is pag umamin ako, magugustuhan ako nitong babae na to. Ganyan ang naka-hardwired sa inyo, na ayaw nyong baguhin, kaya same result yung nakukuha nyo. Guys. So ganito guys, so etong si Guy, aamin na daw dapat siya dun sa EA niya. So magka-message daw sila. Naghahanap siya ng right time to say na gusto niya tong babae na to. Kaso nga lang, habang naghihintay siya ng right time, ang nangyari is sinabi ni girl na hindi na daw siya gaanong nakikipag-message sa lalaki dahil pagod na daw siyang kumilala ng ibang tao or ibang lalaki. Kaya daw siya na lang yung mini-message niya. Oh, ano tawag dito guys? Kung nagbabasa kayo ng The Dao Badass, ang tawag dito ay self-qualifying. So she's qualifying herself, na parang sinasabi niya na I'm a good girl, wala na ako ibang ka-message kundi ikaw. So kina-qualify ni girl na parang deserve ko na ako na lang ang piliin mo sa mga babae na nakakausap mo. Pero ito pa guys, sabi ni girl, okay naman daw si Guy, pero yun, nasagot ni girl daw, may pero. So nagtataka daw si Guy, bakit may pero? Ano daw yung pero? Doon daw siya na-intriga. Tapos hindi sinasagot ni girl. So ginawa ni girl, tinanong siya. Sabi niya, ikaw, may mga nililigawan ka ba? Or pinopormahan? Ano tingin nyo reply ni lalaki? Alam mo sabi niya? Wala. Ikaw lang nililigawan ko eh. Ikaw lang pinopormahan ko. Tanong nyo sa akin kung anong reply ni girl. Ano reply? The fuck? Sayang, sablay men. After daw nung conversation nila na yun, 1 week na, hindi na nag-reply si girl. And she lives happily ever after. Brad, may ginahuli ka sa mga videos natin. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong aamin at huwag nyo sasabihin na isa lang ka-message nyo or isa lang ang nyo. Kasi nga, ano tawag doon guys? Tawag doon is hindi naman kayo nagbabasa talaga eh. Tanong pa yun ng tanong ng libro, hindi nyo naman binabasa. Tawag doon is pre-selection. Okay? So pre-selection, gustong malaman ni babae. Ulitin ko guys, uulitin natin to para meron kayong tumatak sa utak nyo. Tinatanong ng babae kung meron kang ibang jowa or ibang ka-message or ibang dinidiskartehan is because they want to know kung tama yung desisyon niya na kausapin ka. Gusto niyang malaman kung talagang worth it ka kausapin, kasi ayaw niyang masayang ang oras niya. Lalo na kung wala kang ibang mini-message na ibang babae or wala kang dinidiskarte ang ibang babae. Yes, I know it's counterintuitive. Ha? Hindi ba parang compliment sa babae na sila lang yung ka-message mo? No, hindi. Because women are looking for survival. Okay? So ibig sabihin, gusto niya yung mga lalaki na pinagkakaguluhan ng bawat babae or yung hinahangaan ng bawat kalalakihan. Gusto niya or mas attracted ang mga kababaihan sa lalaki na pinagkakaguluhan or pinag-aagawan ng bawat kababaihan. Kasi dun pa lang, it shows the high value. It shows yung pagiging high value niya. It's because he is providing something. Kaya nga guys, pag ang lalaki maraming nagiging girlfriend or maraming naging girlfriend, it means that he is providing value. Why? Kasi tandaan mo, ang babae hindi papatol sa lalaki
kung walang kayang i-provide yan, kahit mentally, emotionally. Kaya nga magtataka kayo, bakit yung tropa ko wala namang pera pero nakakajowa? It's because he has the game. Gets? And because he can provide value na hindi nakikita ng ibang babae sa ibang lalaki. So babalik tayo, pre-selection. She wants to know, guys, normal sa babae to. Tandaan mo yan. Normal sa babae magtanong kung ilan yung nililigawan mo, ilan naging girlfriend mo, kung kinakausap ka. Ulitin ko, sa mga magtatanong, anong sasagot ko pag tinanong ako ng EA kung ilan ang girlfriend ko or kausap ko? Guys, may video tayo dyan, panoorin nyo. I think 3 yung ginawa kong video about yan. Huwag kang aamin at anong isasagot mo pag tinanong ka ng EA kung how many girlfriends you have. Guys, kasi kayo nag-overthink kayo eh. Ang tingin nyo lagi, much better na sabihin nyo yung totoo na wala kang kinakausap na ibang babae kasi akala nyo kikiligin siya. No, it's not. Women want a guy. Eto, makinig kayo sa lahat ng mga lalaki dyan, makinig kayo. At sa mga babae rin, makinig din kayo kung bakit nyo tinatanong kung ilan yung girlfriend niya or ilan ang dinidiskartehan niya. Eto guys, women are attracted with guys na maraming babae na kinakausap or yung maraming options. Why? Kasi doon nila nararamdaman na sa kabila ng ang dami mong babae, ang dami mong options, sila or siya yung pinili mo. Gets? Uulitin ko. Gusto ng babae or attracted ang babae sa lalaki na maraming babae or maraming options. What the fuck are you talking about? Pero sa kabila nun, kahit na marami kang options, siya yung pinili mo. Gets? Doon papasok yung ang haba ng buhok ni girl. Doon niya marirealize, oh shit, I'm so fucking pretty. Pinili niya ako. Yung nga kakompetensya ko, talagang ang tatangkad, ang laki ng boobs, ang laki ng puwet, pero ako pa rin yung pinili niya. Kumbaga, nabuboost mo yung self-esteem niya, nabuboost mo yung confidence niya, and at the same time, you giving her reassurance despite of you have a lot of options. Pero yun din ang leverage mo. Why? Kasi alam niya na hindi siya pwedeng loloko-loko, dahil alam niya na marami kang options at marami kang pwedeng ipalit. Gets? So sa'yo Brad, sayang hindi mo napanood yung mga ibang videos natin. Kung naaga-aga ka, di sana solve na problema mo. So ngayon, kung tatanungin mo ako kung iintay mo pa yung text niya, huwag ka na maghintay. Kasi nga, hindi nga siya attracted sa'yo nung nalaman niya. Or, yun yung Brad tawag dito, turning point. Kung dapat niyang ituloy yung pakikipag-usap niya sa'yo or hindi. Since umamin ka na siya lang, nakala mo romantic yun. No, it's not. Hindi kailanman magiging romantic sa babae na wala siyang kaagaw sa'yo. Women wants to compete. Kung tayo mga lalaki, nakikipag-compete tayo when it comes to being successful or when it comes to what we reach in life. Ang mga babae, they are competing based on their beauty. Ako pinili niya, so mas maganda ako. Diba ganun yan. So kaya guys, ngayon, alam nyo na, please lang pakitandaan, ha? Ulitin ko ha, tandaan nyo to ha, self-qualifying, parang sinasabi ng babae kung ano yung meron siya na pwede mong magustuhan sa kanya. Gets? Same thing ikaw din, pag ginagawa mo yun, ibig sabihin you qualifying yourself sa babae. And merong over-qualifying na tinatawag, yung too much yung pagiging yung nagsasabi ka ng sobrang positive about yourself na pwede niya magustuhan, which is hindi na rin maganda. Okay? Pre-selection, napakadaling tandaan. Pag ikaw na pre-select or marami ka naging girlfriend or marami ka naging jowa, especially magaganda or let's say sabihin nating models, then you have the advantage to get a woman that you like because you are already pre-selected. Kumbaga, hindi na kailangan i-confirm ng isang babae kung ikaw ay worth it kausap or worth it kang maging boyfriend because marami nang nag-select sa'yo ng mga kababaihang magaganda. Okay? So Brad, kung ako sa'yo, itigil mo na yan, huwag ka na maghintay ng message, then try to entertain other women. Okay? Maybe, pag nakita niya yun, oh my God, siguro naglalay siya sa akin. Ayan na, sino yung babae na yan?
Siguro talagang sinabi niya lang yun. Siguro humble siya, lol. Kaya sa'yo Brad, kung ako sa'yo, panoorin mo yung mga ibang videos natin dyan at pag-aralan mo. Gumawa ka ng notes. Guys, gumawa kayo ng notes. Huwag puro sa utak lang. Okay? Lahat ng mga sinasabi ko, pwede nyo i-take down. Yung mga sinasabi ko na tingin yung tatatak sa utak nyo or hindi tatatak sa utak nyo, i-take down nyo. Okay? Take note nyo. Di ba? Hindi yung kikinig ka lang tapos bahala na, 'di ba? Balikan na naman sa umpisa. Tandaan niyo may habit kayo, guys. Meron kayong pattern when it comes to attracting women and so at pag hindi mo pinalitan 'yan, you will always get the same result. Ulitin ko, may pattern ka how to attract women. Ngayon, kung hindi mo papalitan 'yan ng bago na strategy mo, lagi ka lang mauulit. Lagi mo lang makukuha yung same result. Kaya dapat matuto tayo mag-take down notes, okay? Importante yung take down notes kasi ano mo yan, ibabalik-balikan mo yan eh. Once na hindi mo natandaan, hindi mo na kailangan i-play uli yung videos ko, di ba? O yan ha, pucha. Sinasabi ko na ha. Pero kahit importante sa akin yung views nyo, syempre, pag panay views nyo, syempre, marami pwede makakita. Pero, di ba, pinapadali ko yung buhay nyo. Di ba? Kumbaga, shortcut na nga ate. So hey guys, thank you so much. By the way, suot natin. So there's a reason why kaya naglagay tayo ng camera sa harap. Ginamit natin yung camera sa harap. Is because para i-flex ko sa inyo yung bagong hoodie natin. So testing lang yan. So paki-rate nga guys. Ano ba? 1 to 10. Maganda ba o hindi? Kasi kung hindi, tatapo ko na eh. So yung font niya ganyan kasi I want yung parang classic. Gusto ko yung parang old school pero malakas yung dating. Anyway guys, paki-ano lang, paki-rate tong hoodie natin na to. Mamaya papakita ko pa sa inyo pag nakatayo ako. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Brad, sana may natutunan ka sa mga sinabi ko. At sa mga lalaki na gustong umamin, please magdalawang isip ka bago mo gawin. Okay? I'll see you guys next time. And bye bye. Show love.